Ang revolusyon para sa amin ay dapat ngayon na, at ito ay pakikibaka ng mga kababaihang biktima ng karahasan para sa tunay na hustisya. Ang aking revolusyon ay isang pakikibaka para sa isang malayang bansa na may libreng serbisyo sa kalusugan, sa edukasyon, pabahay. Ang revolusyon ko ay laban sa korupsyon at sa bulok na sistema na nagpapalala sa karahasan at kaapihan ng kababaihan. Today po is the global launch day of 1 Billion Rising's third phase. Third year na po natin ang 1 Billion Rising, and this year, our theme is 1 Billion Rising Revolution. Why we thought of revolution is that it's so clear na the escalating violence is so abhorrent and so shocking already what's going on in the world. It's state-instigated, it's policy-instigated, and it's led very much by corporate greed. And why revolutions? Because we really have to escalate already our actions. The Justice campaign last year really deepened the understanding of the issue of violence, that we could not anymore tackle ending violence unless we looked at neoliberal policies that are affecting many countries of the world, unless we looked at issues like militarization, unless we looked at foreign intervention, unless we looked at issues of exploitation that also perpetuate economic violence towards women. In so many countries around the world, the grassroots movements really led it, as we did here with Gabriela and our task force groups of various mass-based organizations here in the Philippines. And they really opened up not just the awareness, but the holding their governments accountable, holding their perpetrators accountable. Dati kasi ang kinukwento lang namin o parang nakikita namin na for every 2 hours, meron isang babae na nabubugbog. Pero ngayong 2014, umabot na siya na for every 31 minutes, may isang babae ang nabubugbog. Ganon din yung pagtaas ng bilang ng kaso ng rape, no? Dati, every 1 hour and 31 minutes, 30 minutes, may isang babae o isang bata na naging biktima ng panggagahasa. Pero ngayon, for every 1 hour and 21 minutes, mayroong isang babae o isang bata ang nakakaranas ng panggagahasa. Tumitindi yung karahasan sexual na pang-aabuso sa kababaihan, tumitindi rin po yung karahasan na dulot ng kahirapan, karahasan na dulot ng kasalatan, karahasan na dulot ng kawalan ng opportunities para sa kababaihan, sa trabaho, sa panlipunang serbisyo, social services, lalo na sa isang lipunan na napakatindi po ng corruption, ng values, corruption, ng pagtingin sa kababaihan at corruption syempre na matigas na nangyayari sa lahat ng levels ng paggogobyerno. Ang revolusyon para sa akin ay panlipunang pagbabago, system change ito. Ang revolusyon ko ay ang pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal, lalong-lalo na ang kababaihan. Aking revolusyon ay ang magsilbi para sa interes ng nakararami at mapigil ang kahirapan ng mamamayan, kasama na dito ang mga kababaihan. Ang revolusyon para sa akin ay pagwawakas sa imperialismo at magluluwal ng lipunang walang pang-aapi at pagsasamantala sa mga kababaihan at mga bata. Itong bilyong salapi, limpak na salapi, nasa kamay ng isang tao lamang. At dahil hindi nga pumunta sa serbisyo na dapat natanggap ng mga mamamayan, masasabi nating ninakaw ang pera. Kami isang kahit santukalang, vendor, kaya sobrang hirap ang inaabot namin talaga yan sa araw-araw. Hindi po namin alam, yun naman po palang dapat na mapunta sa taong bayan na mahihirap, kinukurakot naman nila. Ang ginagawa po nila hindi na makatarungan.
tayong mamamayan, hindi na po tayo kailangan pang tahi-tahimik. Kailangan pong kumilos na tayong sama-sama. Pumirma na po ako kasi syempre yung People's Initiative, pinapatunayan na mas malakas pa rin talaga yung kapangyarihan ng tao kaysa sa gobyerno. At saka syempre para ma-rehistory din yung pagtutol ng bilang babae tsaka estudyante sa mga malaking patakaran nito. Para sa mga kababaihan, pag sinabi pong abante, babae, ang sagot po natin, palaban, militante. Abante, babae! Palaban, militante! Nakakasurang pakinggan, tumaas na ang bilihin. Presyo ng bigas, di na kayang sigurahin. Kaba ng ating bayan, saan ba napunta? Inuna ang bulsa, kesa sa maralita. Pag may mga sakit kami, mga anak ko, pag pumupunta kami ng hospital, halos naka-privatize lahat ng hospital. Yung access dapat na para sa amin, ibigay ng gobyerno, hindi namin nakakamit yon. And I think really what we looked into when we say revolution is really a radical shift in consciousness, a radical change in system, and a radical change, a radical personal change in people. Right now, all the communities are asking that question. Like, what is revolution to me personally? And what is revolution to us as a community? And what is revolution to us as a country? And once we have that in discussion, then we're going to see emerging, interesting, creative, radical revolutions happening. Ito na ang ating panahon.